bullying. Yan at marami pang ibang malalaman natin ngayong hapon kasama ang ating mga bida, directors at creatives ng show. At para mas maramdaman ng ating online viewers ang ating mga kaganapan ngayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po online, we invite everyone to post and share your experiences during our MediaCon using our official hashtag for today, hashtag Task Force Firewall Grand Media Launch. And to start our program, let's acknowledge the presence of our GMA executives. Magandang hapon po. Please welcome from GMA Entertainment Group, mga kasama po natin sina Miss Cheryl Ching C, Miss Ali Nocum Dedicatoria, and Miss Mary Joy Pili. Magandang hapon po. From GMA Corporate Affairs and Communications, Miss Angela Javier Cruz, and Mr. Jojo Akio. Magandang hapon po. From Sparkle GMA Artist Center, we have Mr. Lawrence Tan. Hi, sir. Mr. Vic Del Rosario, Miss Tracy Garcia, Miss Jan Navarro, and Mr. Daryl Zamora. Magandang hapon. Mula naman po sa ating creative team, narito po sina Mr. Ale Adlawan, Miss Des Garbes Severino, Mr. RJ Nuevas, Mr. Robert Jesus Villela, Mr. Reynaldo Roque Jr., Mr. John Anthony Medilo Rodulfo, and Mr. Abner Tulagan, and Miss Jerry Avendaño. To all our program managers, Sparker handlers, and to the whole production team joining us today, we warmly welcome you to this event. And we also extend our greetings to our friends from the media. Palakpakan po natin our content creators and our GMA internal teams. Maraming salamat po. And of course, Task Force Firewall would not be complete without its powerhouse cast. We are all excited to see them here one by one. Ladies and gentlemen, a warm round of applause for Team Task Force Firewall. Starting off with the visionary director, Direk Rico Gutierrez. Hi, Direk. Kailangan mag-direct pa doon eh. Babalik pa sa Direk. Mag-direct pa ako. Turning action into art, Direk Mark Kevin De Vela. Hi, Direk. Good afternoon, Direk. Ready to ignite the action, presenting Shane Sava. Wow, look at Shane. Hi, Shane. And now let's welcome Lexi Gonzalez. Hi, Shane. Hey, hi, Lexi. Happy birthday. Mr. John Vic de Guzman. Hey, John Vic. Jessica Fausto.
Hontiveros. Luis. Introducing our seasoned actors and actresses. Let's give it up for Mr. Alan Dizon. Hi, Sir Alan. Mr. Dominic Ochoa. Mr. Dom. Miss Glenda Garcia. Hi, Miss Glenda. Miss Ana Abad Santos. Hi, Miss Ana. And now, let us all welcome a team of broken yet brilliant individuals who fight crimes that exist just one click away. Ang mga bida ng Task Force Firewall, Miss Kylie Padilla. Hey, Kylie. Look at those side views and everything. Jack Roberto. Hi, Jack. Buboy Villar. Wow. Look at the hair. Wow.
here. Gusto sa'yo. Alis tayo dito. Tama? Sige. Kuya! Saan ka ba? Maharap ko yung pamatay sa'yo. Cybercrime is on the rise. Kailangan na namang bagong miyembro ng firewall para labanan ang kablaganan ng cybercrime. Ikaw sana, Lisa, gusto ko maging leader nila. Ako, sir? Sila ang makakasama mo sa firewall. Starring Kylie Padilla as Isabel Isa Cervantes, Hi, I'm Agent Isa Cervantes. I'm the new head of Firewall. the strategic leader and heart of the team. Sinabi ko sa inyo, stay in your place! Kami ang nilalang pangalan. And Miguel Confelix as Galileo Galo Villarreal, the fierce protector and task force firewalls team anchor. Masyadong tumitig sa akin, baka isipin ng kasama mo, crush mo ako. God feeling tawag doon! God feeling! Yun yung na-experience ko sa field at yun yung na-experience yun ba? With Jack Roberto as Hendrix Hex Silverio, ang dating hacker na gusto lang magbago. Ba't ako nang lagi mo nakikita? Siguro ang bito. Kylie Alcantara as Callie Sandoval, the forensic accountant. Gagamitin niya ang money trail para mahanap ang mga kriminal. Buboy Villar as JJ Gonzaga, ang drone and video specialist. Ako mag-explain sa'yo, huwag kang lalayo. Imagine, meron kang x-ray glasses. Okay? Yung x-ray glasses na yan, kahit yung criminal, mag-iskimas yan, tol! Also starring Francine Cruz as Duke Olivares, the educator. Siya ang may-ari ng malaking IT school sa bansa. Bastos yung lalaking yan. He assaulted me. Do you know him? Shane Sala as Sunshine Shine Villarreal, the youngest sister ni Gab. Cybercrime, krimen siya na ginagawa gamit ng cellphone, internet, or computer. Cheska Fausto as Leila Aragon, lawyer turned PEI operative, the gun expert. You know what's exciting, JJ? Yung nasa view, yung do or die situation. No mercy. It's either you or the enemy. With Luis Montineros as Martin Alejandro Cervantes, Isa's competitive husband. Mag-expand ng major crimes. So, we're taking over this office. Martin, nananadya ka ba? Last week pa yung request na yan. If you have any problems, talk to Chief. Allen Dizon as Hernan David, ang ama ni Isa na dating PBI agent. Pindot lang tayo ng pindot. Hindi naman tayo nag-iisip. Think before you click. Dominic Ochoa as Franco Gaston, Welcome to PBI. the PBI bureau chief. One wrong move, Lisa. Lahat ng pinagtrabaho natin pwede bisita. Glenda Garcia as Gloria Flo Mendez, Franco's longtime secretary who knows more than she says. Ilagay ka dyan sa posisyon mo kasi magaling ka. Deserve mo yan. Ana Abad Santos as Estela Olivares, Inani Duke, an Undersecretary of Communications. Alam ba natakot kami sa PBI to warn us about these things? Tinik sila sa lalamunan natin. John Vic de Guzman as Alfred Basco, Martin's trusted field partner and longtime friend in the PBI. kami sa'yo. Kaya nga medyo nabad trip kami. With special guests, Yasmin Curdy as Melba Villarreal, Inani Galo at Shine.
Gonzalez as Emma Malyari. Emma, Firewall's forensic specialist. nahanap ko na siya. Ang stalker mo ay ang ex mo. Nagkalat ang bomba sa buong building. Umalis na kayo. Bilisan nyo! Eye-popping, adrenaline pumping. Wow, what more can I say, guys? Grabe palakpan po natin ang Task Force Firewall. Muli palakpan po natin ang buong cast, directors at creatives na bubuo ng Task Force Firewall. Pero bagong lahat, muli natin kilalanin ang ating mga bida. Kylie Padilla, Jack Roberto, Buboy Villar, Cheska Fausto, and of course Miguel Can Felix. Wow, Cheska, look at those. Guys, a round of applause for the stellar cast and director of Task Force Firewall. And at this point, let's give our guests the chance to take photos and videos. May we ask the cast and directors to please stand up in front and strike their killer poses. Wow, look at those poses. We have our official photographers at the center. And if everyone's ready, pwesto na po tayo, guys. Pwesto po tayo. Our birthday celebrants, of course. Again, please use our official hashtag on all your social media posts. Hashtag Task Force Firewall Grand Media Launch. Okay, can I have one here? Ready? 3, 2, 1, smile, and last one. Okay, good. Here go. 1, 2. Again, guys, please don't forget to use our hashtag Task Force Firewall Grand Media Launch. Thank you, guys. Maraming salamat. At talagang buboy, narinig ko ang iyong boses sa soundtrack, no? Talagang boy, eh. Akala ko magiging OST direct yung The wall is on fire. Masingit ka lang po, mga kaibigan. Salamat po. Talaga nang kaabang-abang ang series na ito, ang intense na mga eksena at ang cinematography. Wow! Grabe. Panalong-panalo. Alam ko na madami na kayong tanong na naiisip para sa ating mga bisita ngayong hapon. Kaya naman, sisimulan ko na ang pagtatanong. I will be reading the questions from our friends from the press. For our first question, this is for Ms. Kylie Padilla. Our question will be coming from Mr. Bernard Santos of My Movie World. The question is, you've done action roles before. What new side of you will audiences see in Task Force Firewall? May tanong muna ako. Ba't ang pogi mo today? We'll be right back. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa show namin. The question, ano yun yung tanong nakalimutan ko? The question is, can you read it? You've done action roles before. What new side of you will audiences see in Task Force Firewall? Siguro po ang masasagot ko dyan is yung rappelling namin from 17th floor, di pala 15th. Kasi bata pa lang po ako, nagta-training na ako with the harness, kung paano gamitin yung harness ng tama. Pero first time kong bumaba sa building. And ang masasabi ko, nakakatakot po siya. Pero nagawa namin ng maayos and ang ganda tignan pag napanood niyo na po. So I'm super proud of myself and yun nga, abangan niyo po yun. So that's new. Also, first time kong makatabaw si Miguel dito. And body cop ang relationship namin dito. So, yun, ang ganda rin ng chemistry namin on screen. So, and ano siya, mahusay siya na artista. And yun, I'm really happy to be working with him. And syempre, the rest of the cast.
Thanks, Kylie. And now for Miguel Tan Felix. Miguel, do you have size 9? Joke lang po. Inside joke lang po naman. How did this role challenge you as an actor? And what did you discover about yourself through the process? Thank you for that wonderful question. Good afternoon po sa inyong lahat. Para sa akin, isa to, ang challenge sa akin ito ay yung genre niya, na hard action. First time ko mag-hard action. Pero dahil willing naman akong magpakapagod sa set, nandiyan naman yung guidance nila direct ng aming stunt team at ng aking kapartner na si Kylie. Kumbaga yung challenge na yun nababawasan, mas nagiging enjoyable yung buong process na yun. As an actor naman, yung character ko dito, medyo tricky siya dahil iba yung pinapakita niya sa labas, pero iba yung nararamdaman niya sa loob. Na sumasalamin sa maraming tao, na for sure ganyan din kayo, iba yung pinapakita niyo sa pamilya niyo, sa friends niyo, pero deep inside, malungkot kayo, parang gano'n. So very relatable yung character na yun. And challenge din siya dahil kailangan mahanap ko yung sweet spot, yung balance doon. And direct ko ba sabihin yung... And yung character ko dito ay may PTSD kasi galing nga siya sa militar and nakita niyo sa Master Cutter, si Galo, same character po yun. Magkaduktong sila. A few years ago lang yung The Master Cutter. So, maraming naging experiences si Galo sa pagiging militar niya at dala-dala niya yung trauma na yun hanggang sa mag-retire siya at mahanap niya yung pamilya niya sa PBI. So, yun yung challenge po, Kuya Betong. You got it right, Miguel. Thank you ba? Thank you. Yan kasi pinag-uusapan namin dito kanina yung PTSD. So, PTSD is post-traumatic. We'll be right back. Malalaki na po tayo mga kaibigan. And the next question will be coming from Chad Rosete of Manila Feed. This is for Buboy and Jack. What makes Firewall timely and important for Filipino audiences today? Any realization or lesson learned while filming the show? Please answer it in English form. Just kidding. Buboy, did you understand the question? Would you like me to repeat it? How about you? I'm just Did you reading. understand it? I'm just reading. Okay. Can you repeat the question, please? Sabi ko na nga. Feeling ko ikaw talaga tayo nawawala kong tatay dito. What makes Firewall timely and important for Filipino audiences today? Any realization or lesson learned while filming the show? Well, nakakatuwa po dahil nga ngayon ay ayoko yung word na sinasakop eh. Hindi naman siya word na sinasakop. Kumbaga, yung mundo po ngayon ay punong-puno na po talaga ng technology at hindi na po natin may kakaila na panahon na po nito ng mga anak po Nasa namin. cellphone na lahat. Nasa cellphone na lang. Thank you for that, Chief. Anyways po. So, maganda po yung firewall na ito dahil like sinasabi ko po kanina, ang firewall ay gusto ko po talaga matuto. Bakit gusto ko po matuto? Kasi ang dami na po nangyayaring scams, ang dami na po nangyaring mga savings natin nawala dahil sa isang pindot lamang ng mga masamang tao na yan na pagsasamantalahan na yung mga, alam mo yun, yung savings natin. So, malaking aral ito para sa mga lolo't lola natin. Of course, bilang isang anak, apo, na papayuhan ko yung mga mas nakakaedad sa akin na ito po yung understanding namin sa cybercrime or sa mundo ng internet. So maganda rin siyang pag-usapan through family. So yung po yung, did you understand it? Of course. Thank you so much. Thank you, Buboy. Jack? Yes, ngayong digital age, napapanood talaga itong task force firewall because lahat ngayon nakatutok na sa cellphone, sa internet, sa social media, and dyan nakakita ng opportunity yung mga scammers. So, hindi nabibigyan ng pansin para sa akin masyado yung social media na yung mga nang-scam at nakakuha na ng pera, kagaya na sinabi ni Bubo. So, tinahin namin dito about SIM swap, yung mga scandal, mga sexploitation, mga, ano pa ba, marami ba yung na-spoil, pero lahat ng tungkol sa cybercrime na tinututukan ng PBI, PBI ang tawag sa amin dito sa show.
Yun yung pinakita namin sa mga tao. Learnings dito, of course, yung huwag tayo magbigay ng OTP. Lagi yan. Kasi meron yan sa panahon ngayon. Kahit yung mismong bangon nagbibigay sa atin ng billing, sa credit card na experience Sila yun. mismo yung nagte-text. Oo, sila mismo yung nagte-text. And minsan, na-encounter ko yan, tinanong ko sa teller ko kung totoo ba yan. Sabi, huwag ka mag-click dun sa link kasi may napapasok na rin pala ng mga scammer. Yung mga ginagamit ng mga bangko. Ngayon, nakalagay dun. May expired na in just 3 days, yung 6,500. Points, Sure, may mga points nare-release yung pa. mga points, Oo. redeemable points. Wag po kayo mag-click dyan. Huwag po kayo magbibigay ng OTP. At i-aware na rin natin yung mga family natin, loved ones, about that. Para na hindi lang tayo yung napoprotektahan, pati rin yung mga mahal sa buhay. Yun lang po. At dahil sa sinabi ni Jack, let's all watch this. Ay, wala pala. Hindi, totoo yan, yung mga OTP nga. Yung mga mag-expire na yung points mo. Wala naman akong ganung bangko, pero tinatest ako ng ganung bangko. Hindi ko syempre wala akong ganung bangko talaga. Pero anyway, maraming salamat po po yan, Jack. Thank you. Our next question will be coming from Jasper Valdez of Manila Standard for our director squad. Why was it important to immerse the camp rather than relying solely on choreographed action? At ano po ang mensahe gusto niyong maiuwi ng viewers tungkol sa cybercrime at digital threats? Direk? Minabuti po ng task force firewall na mag-undergo ng training ang mga actors natin para maramdaman din nila yung totoong nagaganap, kung paano natin ipo-portray yung mga characters natin. Siyempre, ayaw din natin mapahiya na basta lang tayo umi-emote doon tapos tatawanan tayo, hindi naman pala tama yung ginagawa natin. So, at sa tulong din nila ni si John Vic, siya yung namin eh. Si John Vic, kaway naman dyan. Siya ang consultant din sa hawak ng tama ng mga baril at kung paano din paano nag-assault ang mga agents natin. So, lahat ng mapapanood nyo dyan, legit yan. Kung ano yung makikita nyo, yun talaga yung nagaganap sa totoong buhay. And yung Task Force Firewall, Kuya Betong, yung second question mo, part ng Ano po ang mensahe gusto niyong maiuwi ng viewers tungkol sa cybercrime and digital threats? Sa panahon ngayon, napakarami ng paghihirap na pinagdadaanan natin. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Una, yung gas, gera, taas ng bilihin. Sobrang hirap na ng pinagdadaanan natin, kahit naman sino eh. Di ba? Nagtitipid tayo. Tapos yung pag-asa ng tao na gustong guminhawa, tapos nai-scam pa. So yun yung mas masakit doon. Kaya itong Task Force Firewall, we're hoping, we're praying na through this show, may pakita natin yung heroes. What we need now are heroes. Para nang sa ganun, may inspire yung mga tao na, dahil sa Task Force Firewall, hindi na tayo maluloko. Dahil sa Task Force Firewall, yung mga scammers na yan, hindi na sila magkakaroon ng chance. So, yun, at napakaganda, timely talaga yung show para sa pinagdadaanan natin ngayon. Yun po. Thank you. Thank you, Direk. Direk Rico? Gusto lang pasalamat sa cast. Napaka-hardworking nila lahat, pati yung crew. Parang from the first day of taping namin, parang sinabi namin na collaborative yung team. So, nakakatuwa na sila din nag-iisip ng kanilang character. At napaka-papasalamat din ako sa mga creatives namin. Kasi napaka-supportive nila, kasi talagang very collaborative sila mag-isip. Salamat kay Miss Ali, sa aming EP na Joy, si Miss Joy. Yun lang gusto kong pasalamat. Thank you, Direk. At Direk, kanina pala, antindi nung nagulat lahat, no? Nagulat ho ba kayo? Ako rin ho, nagulat. Pinaano ako eh. Host mo ako. Pinaluhod ako ni Kuya. Ang hirap kumita, ano? Sinopress ka namin eh. Parang sa experience mo rin, diba? Tutong. Amazing. We'll be right back, Marley. And now, our question will be coming from Mr. Mark Grabador of ay para kay Shane, Cheska, and our birthday girl, Lexi.
Ay, hindi yung birthday. Sorry, nakaread kasi. Kung sakali na isa kayong totoong law enforcement agent na gumagamit ng technology para sugpuin ang crime sa bansa, ano sa tingin niyo ang dapat na ipataw na parusa sa mga nagpapakalat ng fake news? Teka, bagong lahat. Si Shane daw may birthday ngayon, hindi si Lexie. Oo nga pala, Oh, Shane! birthday ba Happy ngayon? birthday, Shane! Happy birthday to you. Ayan, Sir John, ano po ulit yung tanong? Ano ang birthday wish mo? Hindi. Kung sakali na isa kayong totoong law enforcement agent na gumagamit ng technology para sugpuin ang crime sa bansa, ano sa tingin niyo ang dapat na ipataw na parusa sa mga nagpapakalat ng fake news? I think po dapat talagang ikulong sila. Kasi fake news, dahil po sa mga fake news, madaming mga taong naloloko. Kasi syempre ngayon, lalo na sa ano po natin ngayon, yung mga AI, grabe, ang dali-dali gumawa ng mga AI videos, AI pictures, na parang totoong-totoo sila na nangyari sila. Tapos, syempre, ang daming mga naniniwala, lalo na yung mga lolo't lola natin na hindi naman techie. And, kaya po dapat talaga yung mga nagpapakalat ng mga ganong videos o ng mga pictures, kailangan po ikulong sila kasi nakaka-apekto po sila sa madaming mga tao. Yan po. Nakukulong. Gano'ng katagal? Mga 10 years. 10 years. Para matakot sila, di ba? Actually, totoong-totoo na talaga. Oo naman. Tsaka kasi, sa palagay ko, ang fake news, hindi lang naman mga personal na buhay natin ang naapektuhan yan. Minsan national. Diba? Sa fake news, may nananalong politiko kahit di naman dapat. So para sa akin, Oh, bukod sa... wow, strong words. I mean, tama naman yung sinabi ni Shane na bukod sa makulong, I think dapat matanggalan din sila ng right to access the internet, gadgets and everything. Kasi para sa akin, ang fake news is a virus that can ruin a nation. Ganun siya kabigat. Wow, thank you very much. Such strong words. Let's see. What would you like to add, Jessica? Yes, actually, a lot of people think kasi na internet is just internet, it's not reality. You know, na parang we cannot touch it, intangible siya. But it definitely is a reality nowadays. Lalo na ngayon, nandito. We're all holding our phones, laptops. Parang inevitable na sa atin na hindi natin yun mahawakan. And a lot of people nowadays talagang matatalino. At yung mga matatalino, hindi lahat po maganda yung intention. So, if I were an actual law enforcement, like to establish a law in the Philippines, that would be, aside from imprisonment, depende kung ilang years, but it would be no access. Wala silang access to buying any form of gadget, any form of software, and I think that's the best way po talaga. Aside from pwede rin putulin yung dila at kamay, charot. No, but that's how I see it talaga, and I think that's the only way. Thank you very much. Maraming salamat, Dancing Diva, Jessica. Ay, sorry. Ang gandang damit ni Jessica. Our next question will be coming from GMA Pinoy TV. This is for Miss Glenda Garcia and Miss Ana Abad Santos. Your roles here are two completely different people, and in real life po, you have worked with so many talented stars already. We would like to know kung paano nyo nabalanse ang pagiging nurturing sa pagbibigay ng wisdom sa younger stars, but at the same time, you want them to accept the hard truth in this industry. Miss Glenda? Ako naman natutuwa ako kasi ang lagi ko rin ka-eksena si Kylie. Tsaka alam naman natin talaga na si Kylie, every time na dumarating siya sa set, prepared talaga. Alam niya, memorize niya yung linya niya, alam niya yung attacking gagawin niya, at kung ano man yung parang hindi siya mahihiya na mag-ask sa akin ng pabor, halimbawa na Tita Glenda, ano ba sa palagay mo? O may collaboration kaming dalawa, paano namin aatakihin yung eksena namin.
Kaya ako natutuwa. At syempre, si Miguel, nakatrabaho ko na yan dati at alam naman na natin kung gaano siya kagaling na artista. At lahat sila, alam ko, na mahuhusay. Kaya sila nandito sa industriyang ito. Ayun lang, tulungan din lang talaga. At dapat talaga hindi rin mahihiya na mag-ask din ng help sa mga senior stars kung kailangan talaga ng tulong. At ako naman laging nandito para... Napanon ako, sorry. Malapit ako maging senior. Sorry. Ayun. Lagi akong ready magbigay ng tulong, ng advices sa kanila. Yun lang po. Miss Anna, thank you, Yes. Miss Ted. Hello. Well, from me, no. I've only done a few days, and honestly, there's really no space to give any advice or show them, you know, if it's hard or whatever. Because the minute you get there, everything is really professional. Talaga pagdating ko doon, makeup, and then it's time to go, and everyone talaga has something to put on the table. It was really, I've only shot a few days, but Direct Rico and the cast, it's been amazing. Kyrie's wonderful, Dom, Alan, so Cheska, I've only shot a few days, pero ang galing ng scenes, and I'm so looking forward to shooting more. Thank you. Thank you, Miss Anna. Our next question will be coming from Miss G. Trilliana of Business Malaya and Mr. Mark Grabador of Entertainment Web. And the question is for Mr. Dominic and Mr. Allen. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay konektado sa internet, social media at smartphones, dumarami rin ang mga banta tulad ng online scams, identity theft, hacking, cyber extortion, and digital fraud. May time ba na naging biktima kayo or someone close to you ng cybercrime or gusto nyong humingi ng tulong sa anti-cybercrime group dahil sa na-experience po ninyo online? Yes, sorry. Ito yung telepono talaga. Maganda nga po sa inyo lahat. Maraming salamat for giving us time. Giving time para po sa amin. And I'd like to congratulate yung production po, ang buong team, ang buong cast. Napakaganda. Kinilig ako nung napanood ko kanina yung vlog natin. Parang kilig? Ganun. Anyway, yes, I personally experienced it noong 2020. Hindi ko makalimutan yun kasi it was January 2020, credit card fraud, it was 60,000. And then, yung wife ko naman 2021, yung ganyang sistema na yung phishing, they text you from a trusted bank or trusted phone number. Tapos para minamadali ka ibigay yung ganyan, you have to transfer money. It was around 230,000. And at the end of the day, we ended up the whole day calling people, going to the police station. We even went to Camp Crame, NBI, and nothing happened. So nung nalaman ko na I'll be doing this, medyo kinilig ulit ako. Kasi bandang huli, at the end of the day, small time pa lang kasi itong scam. Marami pang malalim na when we talk about cybercrime, mas marami pang malalaking organisasyon abroad. And they target marami talagang tao, hindi lang yung pera, hindi lang yung mga bangko, hindi lang pera natin. It's small time lang tayo. So, yun lang. We personally experienced that. I personally experienced it. And gaya nga ng sinabi kanina ni Direk, mahirap eh. Pinaghirapan natin itong pera to. Hindi naman natin ito nananakaw. And we value the money. Huwag tayo magpapaloko. And I guess this is, besides entertainment, ang main purpose of this show is to let the people know, to be aware na mag-iingat tayo. Huwag tayo magpapadala. Marami. Hindi lang dito. Pati sa probinsya, madaling lokohin. Kami nga, naloko eh. Paano pa yung iba? So, ingat po tayo. Huwag magbibigay ng OTP pag hindi natin pinagkakatiwalaan. Gut feel natin. Thank you, Sir Dom. Sir Allen? Sinabi mo na lahat ng sasabihin ko. Hello po, maraming salamat po sa pagbigay ng oras. And Team Firewall, congratulations. Napakaganda ng
firewall. So we are so excited. Ako mismo, naranasan ko na hack yung Facebook ko. Tapos last month lang. So wala akong pinindot sa cellphone ko, pero ba't na-hack yung phone ko? Yun ang nakakapagtaka. Gano'n sila kagaling, no? Gano'n kagaling yung mga scammers. Yun nga, sabi nga Dong, no? Parang lahat tayo nagpapakahirap magtrabaho, nabubuhay tayo, lahat tayong tulog para may mapakain, may uwi sa pamilya, tapos nanakawin lang ng ibang mga scammer. So, di ba? So, at least, napaka-timely ng show natin, itong firewall, para maging aware yung mga tao. Lalo na pahirap-hirap buhay ngayon, hindi madaling kumita ng pera. Na yung ibang mga tao, dinanakaw lang nila yung pera ng bayan. Pero tayo, nagpapakahirap tayo. Sumusunod tayo sa rules, or law-abiding citizen, tapos nagpapakahirap tayo. Pero still, hindi natin alam kung saan napupunta yung mga pera natin, mga taxes natin. So, siguro lahat tong pagdadaan natin ngayon. So, sana makabangon pa yung Pilipinas. Itong ating, hindi ko alam kung nawawala ba o natutulog ba o nagpapaka na lang yung mga tao sa mundo na di ba? Parang hirap ng ano. Kaya itong firewall, dito tayo mag-focus. Follower natin itong firewall dahil alam ko maraming makaka-relate dito sa show natin. And congratulations and thank you. Ito, gwapo mo. Same to you, sir. Back to you, sir. Hello po, ayun po. And the questions for Luis and John Vic. Paano naka-apekto ang hirap ng training sa chemistry nyo sa set? Ano yung mga naging adjustments nyo sa mga characters na gagampanan ninyo for this series? Well, ako, actually, gusto ko lang syempre mag-thank you sa lahat ng bumubuo ng Firewall sa production. Miss Ali, Miss Joy, creatives, kila Direk Kevin, Direk Rico, maraming salamat. And syempre sa cast, dahil grabe yung tulong din at the same time, kasi sa totoo lang, isa to sa mga parang pinapangarap kong role. Ang isa sa maging parang operations, sundalo, and sa tulong ng Air Force, talagang lahat ng na-training ko doon, at least kahit pa paano na nabigyan ko sila ng idea kung paano talaga Kasi guys, si John Vic po talaga ay Philippine Air Force. So ayan yung mga CQB, kung paano pasukin yung building kapag nasa jungle. So at least kahit pa paano marami tayong tutunan. And sabi ko nga, kung may tutulong ako sa kanila when it comes to handling different kinds of guns, yung natutulong naman din nila sa akin sa pag-acting, tsaka sa mga fight scene like ito, yung mga judo, mga suntukan. And talaga masasabi kong challenging at the same time na enjoy ko. So talagang gusto ko ito yung character ko dito. Thank you. Thanks, Luis. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang po kayo pasalamatan na you gave us your time today to help us promote and spread awareness sa ating bago nga abangan Task Force Firewall. Maraming salamat po kala Miss Ali, kala Miss Joy, kala Miss Cheryl, and everyone, the bosses, and the production po, and the casting crew. Palakpakan po natin sila. Ayan, to answer your question, Kuya, it's very helpful na we have someone like John Vic kasi yun nga, tulad sabi nila direct, yung precision and accuracy of what we're trying to portray here. Gusto namin real life talaga. Yan ang pinag-usapan namin nila Direk Rico na kailangan makatotohanan lahat nung sinishare namin kasi hindi lang to basta palabas. This is a message. It's an advocacy to spread awareness, to protect our loved ones from the scams. And not just the scams, yung mga identity theft kasi maraming mga buhay ang nasisira. Hindi lang just involvement of losing money, but the creation of conflict within the family or organizations. So, and then malaking tulong din po na lahat ng artista and they're very collaborative. As in yung the way na nagsishare po kami ng knowledge, whether it's for fight scenes, acting, or the shots, kung ano man po, lahat valuable information yung nabibigay ng bawat isa. And for that, I'm very grateful for working with a great team here. Congratulations po sa atin, Task for Firewall. Thank you, guys. And our next question is from Chad Rosete of Manila Feed. This is for Kylie and Miguel. Did you undergo any special training for the action sequences in the series? Tell us about your buwis buhay experience na nag-rappel kayo sa 17th floor ng gym for the show.
Maraming salamat, Lexi. Ayun, nag-military training kami. Kasama sila Jack, Buboy, Miguel. And yun yung bagong ginawa ko, yung rappelling nga. So that's what's new for me. Ako, since ito nga yung isa sa pinaka-una kong hard action, nagkaroon ako ng training din with the Army sa Tarlac naman kami na nag-overnight ako. Kasama ko si Cheska nun eh. So, kailangan ko kasi kailangan ko mas maintindihan pa kung paano mahawak ng baril since first time ko. Dahil yung Batang Reyes, drama action siya eh. So, yun, kailangan ko ng training. And yung rappelling din, first time ko yun, sobrang nakakaba. Pero dahil very supportive yung prod natin, sila Miss Ali, sila Miss Joy. Tsaka si Direk. Oo, actually, si Direk may idea nun. Di ba, Direk? Yung rappel. Sabi ni Direk, kailangan natin ng pasabog, kailangan pagbukas ng show natin, ito agad yung makikita nila. Ito yung kailangan nilang abangan pa sa mga susunod na week. So, nag-rappelling kami sa buong GMA 7 na building. Tapos yun nga, sinasabi nga, grateful ako sa pro dahil sobrang supportive nila. Talagang sinisiguro nila yung safety namin at yung suporta nila nandun. So kami bilang artista, gusto rin namin supportahan yung prod na gusto niyang magawa sa amin to since gusto nating pagandahin yung show, gagawin namin. Hindi kami nagdalawang isip ni Kylie na rappelling, training bukas. Ikaw, di ka nagdalawang, ako nagdalawang isip ako. May dalawang anak na naghihintay sa akin. Pero kasi, on my part naman, yun ang pinakagusto ko sa trabaho ko, na bilang artista, nakakapasok ako sa buhay na hindi ko buhay, tapos nagagawa ko yung mga hindi ko talaga nagagawa. Kasi nabawasan na yung pagiging daredevil ko dati nung bata ako, nung wala pa akong anak, gusto ko yan. Pero nung nagkaanak na ako, binawasan ko na. But then, nung na-experience ko na, yung parang lumilipad na feeling, it was worth it. It was worth all the fear and the kaba. Worth it talaga. So, worth it para mapaganda yung show namin. So, yun. Guys, take note, sila talaga yung nag-rappel. Grabe. Di po, mga Apat 6 times. 6 6 to 8? 4 to 6 times kasi may training pa Third eh. time na, para na kami nagpaparasing. Shoutout din kay Abidja, nakasama namin. Nakahawak pa ng camera yan. Oo, nag-rappel, may hawak na camera, saan ko nakakita? Ayun o. Maraming salamat kay Lynn Miguel. Abangan natin yan guys. Ako grabe, nung napanood ko din parang, Override back mga kaibigan. Kaya mo rin yun, no? Ay, naku. Subukan natin. Pero yun nga, dahil nag-rappelling na kami, madami pang ideas sa direct na gusto namin gawin na mas intense, mas nakakatakot, pero abangan nyo na lang. Sana matuloy. Sana. Enjoy. Abangan natin yung mga kapuso. And sabi nito. Our next question is from Jaiko Manangan. At ang question natin is for Kylie, Jack, Buboy, and Miguel. If your character has a signature weapon in real life, what would it be and why? Sinong unang gustong sumagot? Kung Character or as Kylie? if your character, ulitin ko Buboy. Hirapan kasi siya English kasi ito. If your character had a signature weapon in real life, what would it be and why? I think si Isa's, my character's name. Gumagamit siya ng baril because she has to. Tapos, she's on a mission. Pero I think deep inside, ayaw niya talagang, kung posible, hindi siya papatay ng tao. But, kung pipili siya, hand combat na lang. Para there's a chance na pupusasan na lang niya. Yung character ko. Pero as Kylie, hindi naman kasama, but I'll just say it. Gusto ko knife. Kasi mas intimate ang knife. It cuts like a knife. Yung character ko si Gala, feeling ko, ano yung tawag doon mo yung nilalagay sa fingers? Knuckle, yung 4 fingers. 4 fingers. Kasi feeling ko yung yung character ko kasi parang mas gusto niyang mas ramdam yung bawat suntok. Parang mas intimate din. Pero yung, alam mo yon kasi pag baril, parang hindi niya ramdam eh.
Pero pag sinusuntok niya yung kalaban niya, mas ramdam niya, mas na re-release niya yung galit. And at the same time, nasasaktan din siya. So parang, okay. Kayo po. So, Knuckles. Boy, Jack muna, si Jack muna. Signature weapon, wala naman ang mga dito, hindi computer lang. Siguro kung ano na lang yung favorite kong i-access. No? So, yung computer yung hampas mo sa Powerful yun, ano ba? Oo, grabe yun. Nandun lahat. Gastos. Basta ang character, bigyan mo lang ng laptop, kaya ko na i-access lahat. Ganun. Tanongin nila kung ano favorite natin i-access. Siguro kung ako tatanungin mo, CCTV. Para makamusta natin mga malan sa buhay. Makita natin through. Sino ba yan? Uy! Pero in real life, anong gusto mong signature weapon? As Jack Roberto. Mga rifle, no? Mga Yes, boy. Siguro, bukod dun sa sobrang haba kong baril na revolver, thank you po, Chip. Bukod dun sa revolver ko na hawak, kasi si JJ takot naman din siya sa baril eh. Kahit nga ayaw niya nga rin gamitin niya kasi gusto talaga ni JJ ay magpalipad po talaga ng drone. Yun yung hobby niya. At kung gagamitin ko siya as Robert. Robert Smart. Siguro drone pa din. Kasi una-una sa lahat, takot ako sa heights. Oo, so natutuwa ako dun sa drone talaga na ang daming pwedeng gawin sa drone. Pwede siyang gawin through defense. Pwede din siyang gawin through attack. So, di ba? And for communication and for surveillance. There's so many ways to do the So, drone na drone. signature weapon. Yeah. At dahil narinig ni Direk na talagang may takot ka sa heights, may plan kasi. Rappelling ka din. Para ma-conquer mo yung fear mo sa heights. Jesus. Guys, palakpakan po natin guys. There you have it mga kapuso. Maraming salamat sa pagbulang kwentuhan ngayong hapon. And at this point, please invite everyone to catch the world premiere of Task Force Firewall. Unahin muna po natin, Direk Rico. Sige, in behalf of the cast, Kylie and Miguel, please invite everyone to watch. Po kayo ng Task Force Firewall May 25 na po yan malapit na. 5 araw na lang ba? 6 days na lang daw Task Force Firewall. Sana matulungan niyo po kaming mag-spread ng awareness na lalabas na ang Task Force Firewall para makapag-spread din kami ng awareness sa mga pwede pang ma-scam, ma-hack na accounts. At yun lang po, sana po magtulungan po tayo dahil hindi lang karma ang digital ngayon, pati yung mga pang-hold-up digital na rin. So, mas maging aware po tayo at sana supportahan niyo po ang Task Force Firewall. After Master Cutter, 8:55 p.m. Thank you very much guys. Maraming salamat mga kapuso. Talagang hindi lang action, kundi punong-puno ng aral at liwanag sa mundo ng online. Abangan ng Task Force Firewall. Simula ngayong May 25, Monday to Friday, pagkatapos ng The Master Cutter sa GMA Prime and online via Kapuso Stream and GMA Play. Global Pinoys can also catch the program via GMA Pinoy TV. Nais din natin pasalamatan dahil talaga namang di lang tayo nabusog sa mga kwento, kundi pati na rin sa masasarap na pagkaing inihanda at bunting regalo mula sa ating generous sponsors. Palakpakan po natin, Picadon's Premium Sushi Bar, fresh cuts, bold flavors, and sushi crafted to perfection, a taste of premium moments. Sweet Delights by Angels, Overload, Pika Grazing Table, Donut Wall by Hazel, sweet, stylish, and one of our crowd favorite, and Leather Goods Manila, handcrafted with care, personalized for you. Maraming salamat guys. Palakpakan po natin ang lahat ng buo-buo ng Task Force Firewall ngayong May 25 na pagkatapos ng Master Cutter. Maraming salamat guys. Salamat po. Guys, another photo op daw.